dito kami magsisimulang mamana. Tapos papunta doon sa tinatambayan namin. Ito, kasama ko ngayon si Paring Rico. Dalawang mamana kami, saka si Paring Burdek nandun. Pupunta dito mamaya yon. May dalang bangka. Abang-abang na lang. Let's go! Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. So at naka 6K plus subscriber na nga po tayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. At ito yung unang dive natin ngayong araw na ito. At unang isda na rin. So ang sinisisid natin is nasa 15 meters ang lalim. At dito tayo magpipwesto sa gilid ng bato para hindi kaagad tayo makita ng mga isdang lalapit sa atin. At pagkapwesto natin, sinalubong kaagad tayo ng mga surgeon fish. Eto, ang dami nila. At antay tayo ng lalapit pang iba. At ilang segundo, may target lock na akong nakita, isang slick unicorn palapit na sa atin. At antayin na lang natin kung lalapit talaga. At hindi nga nagtagal, eto, palapit na sa atin ng isang slick unicorn. At napakaganda yung pagkatira natin. Hindi na nakagalaw ng mabuti. Ito yung unang isda natin, isang slick unicorn. 2 kg on scale. Goods na rin. Magandang simula to. Second drop natin ngayong araw na ito. Shoutout nga pala kay Deep City SF, Levis Store from Vancouver, Dennis De La Cruz family from Nai Cavite, Rapi Bantilan, Plus Rider from Udjongan, Archolo family from San Agustin, Romblon, Pibilito Batas, AXL Bats ng Cebu, JR Panuga Kalarangay Vlog, Sagasa Plays, Nexon Edson from Humble Romblon. Maraming salamat po. At pagkapwesto natin dito, hinahanap ko dito yung mga bait, yung mga dalagang bukid. At eto, may papalapit sa atin na isang good size na bluefin trevally. Kaya ang tagal pa lumapit. Buti na lang yung paggalaw ko ng pana, dumiretso na sa atin. At eto yung pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Isang bluefin trevally. Shoutout nga pala kay Created Bay, mga sticker. Kung gusto nyong pumagawa ng mga sticker sa kanya at mga maraming ginagawa. So at eto, goods na rin to. Itong ganitong size. So another dive tayo. At dito guys, nakalipas ang ilang oras, wala, halos dalawa pa rin yung huli natin.
So wala talagang nagpapakitang malalaki. Halos patakip silim na rin to, padilim na. Kaya nagpwesto ako dito sa mababaw lang. May nakikita kasi akong mga surgeon piece. Kaya kuha na lang tayo ng isa. Ayun, nasa unahan sila. Pag lumapit sa atin. So at good size na rin to. Isang surgeon piece. Ang ulam natin. Ito yung pinakamasarap na surgeon piece sa lahat ng klase ng surgeon. At habang nandito lang tayo sa mababaw na area, may nagpakitang isang midnight snapper kaya binabaan ko, ngunit mailap. At dito, pagkakuha natin ng range, tinira na lang natin. At eto na rin yung last dive natin dito sa Gakot Island. Halos 4 lang yung nahuli natin. At umuwi na rin kami pagkatapos neto. Wala talagang labas ng isda ngayon. Kinaumagahan, pagdating natin sa main island, dive ulit tayo. Baka dito makachamba na. Makahuli na tayo ng malalaking isda. At eto yung unang drop natin. Diretso na tayo sa malalim na part. Since nakapag warm up na tayo, kung mapapansin nyo, wala rin talaga yung mga bait dito. At dito guys, may nakita na akong isang sweet lips. Kaya yun na lang yung kinuha natin. At nakailang dive pa tayo dito, halos wala na talagang nagpakita. Kaya ito lang yung huli natin. Isang sweet lips. Halos 1 kilo na rin to. Goods na rin, may pang-ulam na tayo. Pagkatapos ko ng mag-load ng spear gun, ito ang nakita ko, isang manta ray. At may napansin ako sa kanya, kaya sinisiran ko para tingnan. At ayun, medyo may hiwa yung kanang pakpak niya. At pagkalapit ko pa, napansin ko na may hila-hilang line. At dun mismo sa may puti, nakabuhol sa kanya. So may buhol na line, hila-hila niya. Siguro matagal na tong hila-hila niya. At tinry kong lapitan talaga para matanggal ko yung nakabit sa kanya, pero habang linalapitan ko, mas lalong lumalayo siya. Natatakot siguro sa atin. So nakakaawa itong manta ray na to. Siguro matagal nang nakasabit to sa kanya, kaya nasugat na yung isang pakpak, isang pinya sa kanan na bahagi niya. Halos ang laki na nung sugat niya.
Yung kung papansin niyo yung puti na naka-line, sugat yon. Halos bumaon na yung line sa kanya. So at pangalawang balik niya, eto pa rin. Hila-hila pa rin niya at sinisiran ko na naman para nga maputol or matulungan natin itong nilalang na to. Ngunit sa part na to, yung buhol kasi is malapit sa may buntot niya at natatakot akong lapitan talaga para putulin doon. Baka kasi matabak tayo nung nasa buntot niya. Kaya hinawakan ko yung line para mas malapitan ko siya, pero nung pagkahawak ko is mas lumayo siya talaga. Hindi natin malapitan. Guys, palagay ko talaga gusto magpatulong nitong manta ray. Bumalik ulit sa atin. At eto sa pangatlong pagkakataon, bumalik na naman sa atin. Yung isang pakpak niya, may halos mahiwa na ng line. Hindi pa lang kung anong gagawin. At dito guys, tinry kong sisirin ulit para maputol na talaga, pero nabigo tayong matanggal yung line sa kanya. Kasi habang lumalapit tayo is nagiging agresibo yung manta ray. Nakakatakot din na lapitan. Halos malapit kasi sa kanya yung may buhol. At sayang at nakakaawa na hindi natin natulungan itong nilalang na to. So at ayun guys, lang yung nahuli natin kanina. Tapos yung mahina yung hulihan ngayon ng isda. Pero okay lang yun, at least may nahuhuli pa rin tayo. May libre pa rin tayo sa ulam natin. Bigas na lang ang hahanapin. Goods na rin yung mga ganon. Yun nga, hindi natulungan natin yung manta ray kasi natakot akong lapitan talaga yung nakabuhol na line sa kanya. Halos mga ganito kalaki. Halos siguro ilang days or ilang month ang pahila-hila na yon, kasi yung sa pakpak niya, yung nandito, kung nakita nyo dun sa video, halos mahati na ng line. Nakita nyo naman yung puti na pantay doon, ayun, sugat na. Kawawa naman yung mga ganong class. Sayang, hindi ko naputol. Gusto ko talagang lapitan, baka matabak tayo mahirap na rin. Kaya hinayaan. Halos nakatatlong balik sa atin yung manta ray bago tuluyan ng umalis. So at ayun, yung nakuhuli nating isa is pangulam na lang. So ito nga pala is review tayo ng yung ginagamit kong roller. Ito, Hermes roller head. Ayan siya, plastic. So at napakaganda siya gamitin, napaka-smooth, napakadaling hatakin itong goma, parang normal lang. Pag linulod mo, ang bilis niya. Ito siya. Yung dati kong ginagamit, medyo mahirap hatakin. Yung roller kasi niya is dito, naglalak. Kaya mas okay itong Hermes roller head. Nabili natin to kay Sir Darrell Diosalas. FB page niya is sa Spear Gun Accessories. So kung gusto niyo mag-avail ng ganito, so punta kayo lang sa FB page niya, tapos PM niyo sila. PM niyo siya. Napakagandang gamitin, napaka-smooth. So ito yung spot. Ito pala, pakita ko lang yung setup ng pana natin sa inyo. Ito, roller, tapos may kicker tayo. Ang kicker is binutasan ko lang dito. DIY ko lang para may konting sipa. Pag itong roller lang kasi is medyo nahihinaan ako. Ito, carbon yung niya. Carbon yung body natin. Ayan, C elements. Pero yung C elements is wala na ngayon daw. Yung rubber tube natin is Primeline Spearhead.
MBD handle, MBD reel. Napakaganda rin gamitin. Nag-auto release siya. Ang handle natin is Hermes handle. Napakaganda. Ang Hermes handle nito is double roller. Napakagandang gamitin, napaka-smooth ganun kahit lakas ng goma mo. Is napakaganda siyang pang smooth ng pagka pag gusto mo nang i-pull yung trigger. Ayun siya. Napakaganda. Kaya din to nabili natin kay Sir Darrell sa Spear Gun Accessories. So ito yung palaging body natin. So at maraming salamat nga pala sa walang sawang nagsusuporta sa atin. Sa mga palaging nandyan lang sa munting channel natin, palaging nanonood ng mga video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi kung wala kayo is wala rin ako dito sa pag-upload natin ng mga ganitong video. Hanggang sa susunod natin video. Maraming salamat.